kapuso, nanay, tatay, unahin na natin itong mainit na pinag-uusapan ngayon ng buong bayan. Si Liza Soberano po, Herlene, kung alam mo ito, ay naglabas ng 14 minutes na vlog na ang pamagat po, it was titled, This Is Me. Paano ko po sasabihin? Ang dami-dami ko pong gustong sabihin. Disappointed po ako doon sa vlog. I'm not disgusted, but I am extremely disappointed with the vlog. Pero napakamalumanay ng pagkasabi ni Liza. Saan po ang pinanggagalingan ko? Let me talk as a manager. Naitay, kapuso, gusto ko magsalita bilang isang manager. Ano ba ang nais kong sabihin? May karapatan ba si Liza Soberano magbago ng management? May karapatan ba si Liza Soberano magbahagi ng kanyang nararamdaman? May karapatan ba si Liza Soberano hawakan na ang kanyang karera? Ang kasagutan ho lahat doon ay oo. She has the right to do what she's doing. I mean, it's a redirection, it's a rebrand. Saan ako na-disappoint? Bilang manager at bilang fan, let me talk first as a manager. Kasi po, may mga complaints sa doon na I had no voice, wala akong kinalaman, hindi ako tinatanong kung anong nangyayari sa aking karera. I was just working with 3 directors na paulit-ulit. Masakit pakinggan kasi you were working with 3 of the best directors in this country. At bilang tagahanga, parang ang gusto kong sabihin, Liza, ang hinangaan namin, hindi ikaw yun. For the last 13 years, ang hinangaan namin, hindi si Liza yun. Because you were saying in your vlog na I had no say kung anong material, kung anong sasabihin ko. Alam niyo kung bakit ako nagsasalita? I was in the vlog. Meron doon clip na ini-interview ko siya. Hindi niya masabi ang kanyang mga gustong sabihin. I don't know the intent. I don't know where she wanted to go. Pero kung rebranding lang ito at redirection, medyo masakit. Lalo na para sa aming mga manager. Alam niyo po kung bakit? I'm writing a book na hindi ko matapos-tapos. Ang titulo po ng librong ito ay 13 Things That I Know That You May Want to Know About Managing Public Figures in This Country. Ang talent po, pumupunta yan sa manager. Nagsasabing, gusto ko pong mag-artista, gusto ko pong kumanta, gusto kong magsayaw, etc. Lahat ng sasabihin, no, you plan the career, lahat, you use your connections para lamang makapag-umpisa ang karera ng isang artista. It reaches a certain point. Ito na yung nangyayari na I'm not talking even about Liza. At a certain point, nababago po yung power base. Pag sumikat po yan, katulad ng pagsikat ni Liza Soberano, nababago po kung nasaan na po ang power base. Doon na nagbabago yung lente, yung kanyang prism na, this is what I want more, etc., etc. Na masakit. Dahil you can proceed with your career, you can redirect your career, pero sana you can journey in gratitude. Sana baon mo ang pagpapasalamat sa lahat ng mga nangyari at sa lahat ng mga taong dumaan sa buhay mo at kasama mo. Because you are where you are today dahil sa mga taong tumulong. Sabihin na natin may mga karanasan ka na hindi masyado maganda because you wanted to be heard, you wanted to be more visible in your career. Pero Liza, lahat ng nangyari sa'yo, lahat, nothing is ever wasted. Lahat yan, nagiging point of reference mo, ito palang ibig sabihin nun. Medyo masakit din po pakinggan yung, even the choice of my name, na Liza, she had nothing to do with it. Pero Liza, yun ang hinangaan namin. Yun ang kinilala namin. And what we knew at ang hinangaan namin was a good girl. Ang hinangaan namin was an excellent actor. Huwag mo isyang tabi. Do not disregard your past. Do not disregard the 13 years na minahal ka ng mga fans mo. And do not disregard the hard work that your managers put into who you are today. Tama si Ogie Diaz. Nabasa ko yung post ni Ogie na mula ngayon as a manager, I learned something. Sabi ni Ogie, mula ngayon, pag may lumapit sa akin na bagong artista, ang itatanong ko, ikaw ba, bata, marunong ka mag-manage? Pag ang sagot hindi, sige, ima-manage kita. Nanay, tatay, ikaw, kasama mo ang inyong anak, marunong ho ba kayo mag-manage? Kung marunong kayo, ay kayo na lang. Huwag na kami isali. So, ang dami ko pa pong gustong sabihin. But, in one line, you know, Liza, I love her. I love you if you're watching this. Proceed with your career, wherever you want to go.
in gratitude. You know what you should do? Hashtag say thank you. Because gratitude opens your heart and your life to more blessings. Maraming salamat. Jillian Ward, happy birthday. Yun lang, para mabago naman po. Tapos nung isang araw naman, mga kaibigan, ako'y nakatanggap po ng tawag mula sa former President Gloria Macapagal-Arroyo. Bakit po ako natawagan ng former President? Dahil meron po sa internet fake na imbitasyon na mag-invest ka sa isang cryptocurrency na ang tawag po ay BitIQ. Hindi po ito totoo. Ang claim po doon sa news na ito ay, I interviewed the former president. This is not true. Ito'y isang panloloko. So, nung tumawag sa akin ang ating former president, who's now a member of the House of Congress, ay sabi niya, boy, pakilinis na lang. Alam niyo po kung bakit ako nagsasalita? This is the first time that my name has been dragged into this cryptocurrency thing. So ang sa gilid ho kasi nung platform ay may mga testimonials na yumaman dahil sa cryptocurrency, etc. Easy money, ika nga. Natakot ang mga bangko, ayaw ilabas dahil former President Gloria Macapagal-Arroyo ay kumita ng malaking pera. Hindi po ito totoo. This is fake, this is not true, and I did not do an interview with the former president. Yan po, and that is true talk.